Ah, Good morning mga ka-agri. Yan no, nandito ako ngayon sa loob ng aming greenhouse. Ay ang ginawa po namin dito ngayon ay kailangan na naming i-prepare. Kaya yun no, ang dami mga ka-agri mga bunga pa ng kamatis, pero yun nga sobra na po kasi sa aming consumption kaya hindi namin mauubos-ubos yan no. Makikita nyo mga patay na sila. So ang ginawa ngayon ng kasamahan ko ay pinagtatanggal na namin kasi kailangan na i-prepare for the next season. Yan o. Yan o. Pero mga ka-agri, meron pang makukuha siya. Oo, pero ano nga, kailangan mong piliin. Yan. Kailangan malinis to mga ka-agri. After namin ito, matanggal ito, ay itatapon namin. Tapos, papalitan namin itong rock wool. Ito mga ka-agri, rock wool yan o. Yan. Papalitan namin yan. Tapos i-disinfect namin hanggang sa yung malinis. Pag nalinis na namin, pati itong mga ano dito, ilinisin namin yan. Pagkatapos yan, i-disinfect namin para kung may mga pisti o sakit man na nandito pa na natira, ay mamamatay sila. Para pagdating sa next cropping o next season ay maayos yung pagtubo. Yan mga ka-agri. So mamaya, tutulong ako mamaya nito kasi marami itong mga ka-agri. Tatlo kami dito. So yung isa naming kasamahan ay papunta pa kasi nandoon pa siya sa farm. Nag-ano pa ng mga hayop namin. Ha? Oh, live. Hindi live ano? Ano to? Hindi na. Yan ang mga ka-agri. Yan ang ano niya. Dito nakikita yung bunga mismo. Ito lang palusot na. Yan ang mga ka-agri. Yung mga bunga pa yan mga ka-agri. Ito mga ka-agri si Renz Virano. Yun yung mga binabanatan kong kanta mga ka-agri, di ba? Si Renz Virano. Ito yun, si Renz to. Yun sa bando. Pwede rin Renz Obando. Yan mga ka-agri. Yan. Marami pa mga ka-agri, mga bunga. Oh, kahit patay na siya mga ka-agri ha. Tingnan nyo. Namatay siya mga ka-agri, sa tanda na rin siya, at saka wala na kasing maintenance. Tsaka ang ano niya mga ka-agri ay pinisti siya mga ka-agri. Leaf miner, mostly dumali sa kanya. Dahil nga hindi na namin inaalagaan dahil tapos na yung season. Yan mga ka-agri. Malaki-laki rin yung lilinisan namin mga ka-agri. Yan. Sayang talaga. Kung sa atin pa to sa Pilipinas ay yan oh. Ang dami pa niyan mga ka-agri oh. Sarap nito sa sinigang na itlog. Oo, yung yung bro, yung dyan yung niluto natin ni Joey, maalala mo dati, yung ulo ng salmon, kinamatisan. Kinamatisan na ulo ng salmon, di ba? Sarap yun. Oo, sarap yun, oh. Tapos patis yung pagiging panlasa mo. Di ba? Ayun, mga ka-agri. Yan. Yan ang greenhouse namin dito, mga ka-agri. High teach siya. Parang agri-teach ba? High teach. Ayan. Sino gusto magsigang? Oo. Baka may gustong magsigang dyan ha, sabihin nyo kasi ipapadala namin. Pero PM lang. PM nyo lang. Huwag AM, PM ha. Comment right down below. Please write down below your order. Yun mga ka-agri. So siguro mga 2 araw to mga ka-agri ay malinis na to. Yan. Sayang, daming sayang mga ka-agri. Totoo lang. Yan no, sipin mo yung mga bunga ni mga ka-agri. Sa atin magkano isang nito? Isang piraso. Sa totoo mga ka-agri, sa ganito kalaki na size ng kamatis, siguro 4 na piraso, 1 kilo na to mga ka-agri. Oo, 4 na kilo, isang 4 na piraso, 1 kilo na to. Yan o. Ang purpose naman kasi namin mga ka-agri, bakit kami nagtatanim dito ay hindi para ibinta, hindi para sa production,
Yung meron kaming dinedeliveran na market, hindi mga ka-agri. Ang purpose namin ito mga ka-agri, bakit kami nagtatanim dito, ay para pamamigay mga ka-agri sa mga guest namin o sa mga campers na nandito sa aming campsite. Ganun mga ka-agri, ka-generous yung may-ari ng aming campsite o ng aming kumpanya. Isipin mo, kung makikita niyo mga ka-agri yung di ba pinapakita ko sa mga previous video ko, yung farm namin kung gaano kalawak. Ang lahat ng yun mga ka-agri ay hindi rin binibinta, kundi ibinibigay ng libre doon sa mga tourist o mga campers o guest na nandito sa aming campsite. Binibigyan namin sila mga ka-agri sa isang week ng 2 bisis. 2 bisis ang market day namin dito. Saturday at saka Wednesday, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Tsaka ano mga ka-agri, ang klase ng tomato na to mga ka-agri ay matatamis siya na klase. Sa mga hindi nakakaalam sa tomato mga ka-agri na ganitong klase, ito yung tinawag mga ka-agri na indeterminate. Yan o. Mula dito mga ka-agri, tingnan nyo kung gaano siya kahaba. O, papunta pa siya dito. Nandito pa yung ano niya mga ka-agri. So, tingnan nyo kung gaano siya katangkad, kung i-straight pataas. Sobrang tangkad siya mga ka-agri. Ang tawag nito mga ka-agri, indeterminate. Itong kamatis na ito mga ka-agri, ang klase na ito ay umaabot no ng taon mga ka-agri, yung buhay nito. Kung maayos yung pag-aamuma, yung maintenance mga ka-agri, aabot ng 1 taon yung buhay nito. Ito yung sabi nila mga ka-agri, the money maker. Kaya siyang tinatawag mga ka-agri na the money maker dahil pag namunga siya mga ka-agri, marami, at bukod dun, matagal, mahaba-haba yung harvesting time sa ganitong klase. Yung ito mga ka-agri, wala na. Ang itinanim namin dito pala ay cherry tomato. Yung tomato mga ka-agri na pinapapak lang, yung matamis, yung pag kinain mo parang cherry siya. Dito yun. So mas naunang namatay yun mga ka-agri kumpara nito. Ito mahaba yung buhay nito mga ka-agri na klase. Yan oh. May kita nyo mga ka-agri, ang dami pang bunga. Kaya kami halos dito mga ka-agri, malayo kami sa cancer. Kasi di ba ang tomato is anti-cancer because of lycopene. Di ba? Yan. Yan oh. Ang dami ng mga ka-agri bunga, pati hanggang doon pa yan. Tsaka doon mga ka-agri. Yan oh. Napakaraming bunga niyan. Ay. Yan oh. Sayang nga lang, pero yan, wala tayong magagawa eh. Sadyang ganyan ang buhay. Ang buhay, sabi pa ni Idol Juan Alberto, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw at minsan naman ay nasa vulcanizing shop. Yan sabi niya eh. Ayan o. Yan mga ka-agri. Sayang. Kaya kami dito mga ka-agri, hindi kami bumibili ng kamatis dito. Especially pag nagtanim na kami mga ka-agri, hindi na. So, paano po? Hanggang dito na lang mga ka-agri. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you. And God bless us all. Sige bro, ano ka bro? Babay ka bro. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Kaway. Huwag kakalimutang mag-PM. Marami kami dito. Kaway-kaway, mga inday, mga indoy. Sige bro. Bye. Babus, mga ka-agri.